Sabi niya, nakapasa ka sa first audition, you have to come back. Kailan? Bukas. Sabi ko, bukas. Paano ako babalik? At that time, wala akong trabaho. So out of frustration, feeling ko hindi na ako makakauwi kasi nga wala akong budget for that. Sabi ko, so I seemed like I passed the audition but hindi ako makakauwi. Well, I guess it's not for me. Pwede ba magdikit ng poster dito? Didikit ko ng poster, mimigay kami ng flyers. And you know what, ngayon, hindi na ako nahihiya. Ikaw nahihiya ka pa? Hindi na. Hindi na, no? Oo, kasi kailangan eh. At saka pag nakita mo yung result? Oo, yeah. Alam mo na pinaghirapan mo yung show na yon. Pero mas nakakagulat yung hindi ko kilala na nagbigay ng suporta, na naggumastos ng pera para bumoto sa akin, bumili ng sobrang daming SIM card to vote for me. Hindi ko alam paano nangyari. Because when I went out the stage, kasi may narinig ako nagpo-perform si Clarice. Ang galing-galing ni Clarice. Sabi ko, hindi ko kaya. Kaya hindi na yata. Ito na yata yung last night ko. Welcome to the Paco's Place podcast. Visit ABBAeServices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, finally live at Paco's Place, Miss Janice Javier. Huwag mong iismulin yung applause namin pagdating sa air. Times 10 yun. Ano ba? Pang Staples Center. Ganun. Thanks for being here finally, ha? Oh, thank you for having me. Speaking of finally, The Voice, Season 1. The finals, ayan na. Mm-hmm. How did it feel? Yeah, it felt so... It's just surreal na I lasted until the finals because it was a tough competition. Nakakapagod. You know, and my voice is not very strong anymore kasi nga I've been working like for my entire life. I've been singing. So when I joined the competition, I wasn't expecting na maglalast ako hanggang grand finals, but God is good. He Amen. Sustained me, and yun na, I owe it all to the people na nag-support sa akin, and of course to my coach. Who is Apple the App. Shout out to Coach. Now let's go back from the beginning. By the way, if you're tuning in and you haven't Googled Janice Javier at hindi nyo binasa yung description, isa po siya sa finalist. You ended up being what? Third, no? Second. Yeah. Second place sa first season ng The Voice Philippines. Yes. Kasi Kuya Mito is the champion, and then first runner-up is Clarice, and then second ako, and then Mike. So, apat bale? Apat, yeah. Okay. So, tignan nyo yung mga YouTube videos kung hindi nyo pa nare-research. Ngayon, aalamin natin kung ano ang tumatakbo sa utak niya ng mga panahon na yun. What made you join the Voice? Actually, I didn't plan to join the competition kasi I don't like competing on TV. Kasi I've always had the insecurities of me being big, na sinasabi ko na, baka people wouldn't like me, especially in the Philippines. You know, they're very particular with how you look like. Pintasero mga tao doon. Oo, medyo harsh sila pag medyo majujubis ka. Yeah. So sabi ko, so niyaya ako nung friend ko who is Jackie Abad Santos. I know, maybe you know her. Sabi niya, ate, may singing competition which is The Voice. Ay, ayoko niyan. Sa TV ba yan? Ayoko niyan. Sabi niya, hindi ate, hindi ka niya nila makikita. Maririnig ka lang nila. Sabi ko, sige, game ako dyan. Kung hindi nila ako makikita, go ako dyan. Doon pala, apat na tao lang pala hindi makakakita sa'yo. Kasi sabi ko, kung maririnig lang nila yung boses ko, maybe I would stand a chance. Pero siguro kung singing competition na parang malabagong kampiyon, maybe not. But yun nga, sabi ko, sige, I'll give it a try. Tapos I was just in the Philippines for a wedding ng best friend ko na si Ruby, and wala akong plans na magstay lang. I had a month to stay in the Philippines. Tapos, you were based here na pala? I was based in Thailand. Yeah, at that time. Okay. Tapos, mga a week bago ko bumalik ng Thailand, nagkaroon ng open audition for siguro mga professional musicians. And I was there with Thor. At that time, naririnig-rinig ko na si Thor. Pero hindi ko sila talaga kilala kasi I was based abroad. Kita ko lang sila sa YouTube. Nakita ko yung mga magagaling. Sabi ko, oh my God, magaling nitong mga to. Sabi ko, siguro magaling din ako. Kaya andito ako sa audition. So, yun yung first audition namin. Tapos, sabi nung
may bata kaming kasabay. Sabi niya, nanininervyos ako. Sabi ko, hindi, wala yan. Huwag ka nervousin. Nung ako na, grabe, ganun pala talaga nakakatakot kahit na professional musician ka na. Nung nag-audition ka, were you in front of their backs already o hindi? Oh no, it was the people from ABS-CBN. Sa mga kanila producers. muna? Yeah. Doon pa lang ninervyos ka na? Doon pa lang, kasi parang ang tagal kong hindi nagko-compete Kasi bayahera ako. You know, I work abroad, I sing. Pero walang din man ako judge. But this time, like, parang may feeling ako na, oh my God, kailangan ko makapasa. Parang gano'n, I hope they like me. Tapos, sinuwerte naman ako na they enjoyed my performance. Tapos they asked me, if ever makalusot ka sa first audition, would you come back? Sabi ko, kung meron naman. Sabi ko, sige, babalik ako. At this time, ilan linggo ka na sa Philippines? Na lang ako, parang 1 week na lang. 1 week to babalik go. na ako ng Thailand. Liar. But I did. Okay, tapos so pumasa ka, di ba? Pumasa ako, tapos bumalik ako ng Thailand, tapos ang tagal ng callback, wala akong nababalitaan na Tapos at that time, sa Thailand, when you extend your visa, sometimes you go to Cambodia. Yes. To get a new visa. Stamp. Sa border. Tapos nasa van ako on the way to Cambodia. My friend texted me, sabi niya, Janice, nasan ka? Sabi niya, nakapasa ka sa first audition, you have to come back. Sabi ko, kailan? Bukas. Sabi ko, bukas. Paano ako babalik? I'm on the way to Cambodia. Tapos babalik pa ako. Tapos at that time, wala akong trabaho. Pero timing. May plano si God, di ba? Pagdating sa ganun. So out of frustration, feeling ko hindi na ako makakauwi kasi nga wala akong budget for that. Tsaka bukas na And you know how it is pag yung parang magbubook ka ng one day, mahal. it's like triple. Yes. So out of frustration, I posted a status on Facebook. Sabi ko, so I seemed like I passed the audition but hindi ako makakauwi. Well, I guess it's not for me. Tapos may mga followers ako doon. I have a Persian friend who follows me sa mga gigs ko. And she messaged me. Sabi niya, what do you mean? Bakit hindi ka uuwi? Sabi ko, kasi wala akong work, ganyan. How much do you need? Tinanong niya agad. Sabi niya, is 100,000 baht enough? Sabi niya. And that's like $3,000. Sabi ko, but I cannot pay you back right away. Sabi ko, no, I'm not asking you to pay me back. I want you to go. Amen. Kung meron akong helicopter, I would send you. Sabi niya, right away. Ang dami nang tumawag sa akin. What do you need? Kailangan mo ng ticket? Ganyan. So I have a friend who works for a travel agency. So she booked me a flight to the Philippines the next day. So pag uwi ko from Cambodia, pagkita ko ng parents ko, alis ako bukas punta ako Pilipinas. Bakit? Kasi mag-audition ako sa second audition on The Voice. Tapos yung daddy ko at that time, dahil magagaling doon. Baka delikado, ganyan. Worth it ba yung pag-uwi mo? Sabi ko, hindi natin malalaman hanggat hindi ako uwi. Anong feeling? Let me, if I can interrupt. Anong feeling ng sarili mong magulang magsasabi sa'yo ng ganon? I would understand kasi at that time, medyo nagkakaproblema na ako sa boses ko So siguro concerned lang siya na, baka mahirapan ako. But I know my dad is my number one fan. Okay. Kasi he taught me how to sing. Siya lang ang nagturo sa akin. Pero hindi ka na wala ng confidence nung humirit? Hindi naman. Siguro nag-worry lang siya as a dad, as a mentor. Pero sabi nila, okay, you have our blessings. We're gonna support you. Paano man mangyari. So they let me go. Punta ako ng airport. Na-delay pa yung flight ko ng 1 hour. Thank you to, shout out to Philippine Airlines. Philippine Airlines. Tapos, pagdating ko ng Pilipinas, nag-breakfast lang ako, nag-toothbrush, tapos diretso na ako ng ABS-CBN. Wow. Yeah, wala pa akong tulog. Tapos, when they saw me, they were very happy. What song did you sing? I sang Natural Woman. Oh my God. Yeah, Aretha Franklin. So, kinaya ng boses mo? Kinaya naman. I think it's the excitement and the adrenaline nung nandoon na ako. Tapos, after ko kumanta, one of the main producers of the show, sabi niya, can I make a request? Can you sing One Hello? That song is one of my favorite songs. Sabi ko, sige po. So, kinanta ko na siya. Tapos, after that, I noticed yung papel ko, nilagay niya sa ilalim. Sabi ko, ano kayo meaning nun? Baka kulelat ako or what? Tapos, after that, sabi niya, punta ka dun sa room na to. Yun pala, yun yung room ng mga nakapasa. Diretsong interview na
na VTR na. Tapos nakita ko yung pila sa labas, sobrang haba. And I feel like parang gusto ko sila i-good luck lahat because I know it's a parang mahirap na process to get in. It's like 3 auditions. So second pa lang to. Second audition pa lang yan. Yung pinaka-third is the blinds na. Who was living in the Philippines at that time na kamag-anak mo? At that time, mga cousins ko, both of my parents lived in Thailand at that time. My sister ko nandito na. Sa States? Oo. So, yung immediate family ko nandito sila. Kasi iniisip ko lang, habang nagkikwento ka, papunta kang Cambodia, wala sa usapan to, si Persian friend nagbigay ng ticket, following day umuwi ka, hindi natin napag-usapan, sino tinawagan mo sa Pilipinas na, dyan muna ako sa inyo to? Well, mayroon akong cousin na she has a condominium in the Philippines. Okay. Sabi niya, ate, dito ka muna sa condo ko na tama-tama malapit sa Resorts World. Uy. Kasi nung nagla-live na, dun yung venue. So malapit lang. And also, I have mga friends ko na who used to perform in Thailand, nasa Pilipinas na sila. So sila din yung support ko dun. So now, nakapasa ka sa second audition. Pagdating sa blind audition, silang 4 na. Did you ever meet them before the blind audition? Hindi. Actually, na-meet lang namin sila. Hindi namin sila, nakita namin sila. Nakaabang kami sa corridor ng ABS-CBN. Tapos lumakad sila sa gitna ng corridor. Para silang Fantastic Four. Na parang nag-slow motion yung itsura nila nang lumalakad sila sa amin. Para, Sino-sino tong mga to? Andun si Lea Salonga, si Sarah Geronimo, si Bamboo, and si Coach Apple. Okay. What was going through your head nung nakita mo silang 4? Meron ka ng naisip na coach at that point pa lang? Oh yeah. Nakaset na yung utak ko talaga kay Apple. Kasi we're both in the same genre. He's hip-hop R&B and that's my genre. So, naisip ko talaga na siya talaga. Hindi ko naisip na gusto ko mag-international. Naisip ko lang na mag-connect kami kasi we have the same music. And naisip ko rin, sabi ko kung si Coach Lea, okay din kasi talagang solid yung niya yung background niya sa music. Pero sabi ko baka mahirapan ako kasi siya Broadway. Right. Parang hindi ko yata ere yung Broadway. Sabi ko pero Apple tayo. Tapos tinanong nila ako, so sinong pipiliin mo sa coach kung sakaling makapasa ka sa blinds? Sabi sa ko, VTR to ha? Sa VTR. Okay. Sabi ko medyo confused nga ako kasi 2 yung naisip ko. Sabi ko, sino yung 2? Sabi ko si Bamboo tsaka si Apple. So, bakit sila? Kasi bagay kami Di ba pag may lechon, may bamboo, tsaka may apple. So, talagang mix kaming 3. Pero sabi ko, yung i-air to Kasi baka hindi nila type yung in-air nila. Oh my God. Sabi ko, parang ayoko matandaan nila ako dahil doon. But all of them turned and... Sino una? Una si Coach Apple. Kala mo naman hindi ko napanood Kunyari lang excited ako, di ba? Si Coach Apple, I think... Was the first. 10 seconds pa lang, nag-turn na siya. Tapos sunod si Coach Bamboo. Okay. Tapos si Coach Lea. Tapos si Sarah yung pinakahuli. What was your blind audition piece? Natural Woman. Yun talaga yung ko. Because I know it by heart. I love Aretha Franklin. Now, ini-interview ka na nila. Totoo ba yung pakiramdam na pagkausap mo sila, ang narinig mo lang is dahil parang hindi mo alam tapos nagta-tunnel vision. Yeah, totoo yun. Tsaka parang, naka-cloud ka na ng yung mga balak mong gawin, yung pangarap mo, nandun na lahat. Parang, tapos narinig ko na lang na sabi ni Coach na, parang I will help you, ganyan-ganyan. Plus points na yung kung magiging international, but I just wanna, 4 coaches, no? You can pick and choose kung sino. Yeah. And you still picked Apple. Yeah. Medyo nagdalawang isip ako kasi ang ganda rin ng sinabi ni Coach Lea sa akin. And I really appreciate that. Parang feeling ko as a musician, parang sobrang nakakataba ng puso yung sinabi niya. But talagang I was set kay Apple talaga. Kasi parang ayoko na mahirapan kasi alam ko yung gagawin ko dahil yun na yung artistry ko, yun na yung music ko. So, sa kanya talaga ako. So, tapos, okay, so finally, ayan na. Ang nakikita lang namin is yung nakikita ng lahat ng tao sa TV, di ba? Pero alam ko, that's only the tip of the iceberg or those are the highlights of what really goes on. What kind of work did you have to do and what kind of commitment to yourself and to the show did you have to give? Yung commitment ko is my discipline
I really have to discipline myself na, not to do yung mga bawal na bagay para sa boses ko. Tapos, I really have to start networking kasi I don't live in the Philippines. Yun yung unang-una kong fear. Sabi ko, sinong boboto sa akin? Kasi hindi ako taga rito. Tapos, my best friend way back, sabi niya, wag mong i-underestimate yung mga tao na makikinig sa'yo. Kasi hindi ka pa nila naririnig dahil wala ka dito. Pero once they hear you, right, baka supportahan ka nila. Ganon. Tapos yung drive ko talaga to make my parents proud. And my drive to show the people in the Philippines, people in the Philippines, na yung mga artists na tulad ko, na mga full-figured women, meron din kaming spot sa music industry. Ba dapat? Oo, na hindi porket mataba kami, hindi kami, ma-appreciate, di namin makabibigay yung good performance. Parang it's about time na bigyan nila ng window yung mga singers na tulad ko. Aretha Franklin. Adele. Exactly. Yeah. But si Adele iniwan tayo sa ere. Nagpapayat siya eh. Na-in-love? Ano ka ba? Na-in-love. But ganun, ako din naman na-in-love ako dati. Hindi naman ako pumayat. Kanya-kanyang kanya-kanyang bagay. So ano yung regimen ng... And the reason why I want to know this is because people think yung trabaho natin as musicians, as artists, akala nila madali. Yeah. Because Janice Javier can be the greatest singer, memorize 1,000 songs, not drink cold water and everything else, and still be unsuccessful. Diba? Hindi guaranteed ang finish line natin. That's true. Di katulad ng may college degree ka, at tama yung trabaho pinasukan mo, siguradong may kukuha sa'yo. Totoo yan. So, yun ang context ko ng mga tanong ko is because in spite of the uncertainty of bagging the gold, you still went through the whole process. And mind you, biyahera ka na eh, which means may security ka na somehow eh. Why? What was going through Janice Javier's mind? Naisip ko kasi when I was on The Voice, one of my main purpose is to introduce myself na I can be someone in the Philippines. Parang I can do whatever they are doing. Ganon. So ayoko rin yung naririnig na kakanta ka lang naman eh. Hindi ganon kadali ang pagkanta. Yes. I've honed my talent for so many years. I've been singing since I was 5. Ang tagal-tagal ng panahon na kumakanta ako. I never stopped learning. That's one of the things na sinasabi ko sa mga baguhan na you never stop learning your craft. Yes. Ganun talaga. You practice, you research, you listen to many artists. Diba? You pick points sa kanila when you're listening. I don't compete with anybody. I'm competing with myself. Ooh. Pag you compete with someone else, parang you're pulling somebody down. Yeah, may kasamang inggit yan eh. Yeah. Kasi alam ko na I cannot do what they do. Right. They cannot do what I can do. Right. Gusto ko makita ng Pilipinas kung ano yung kaya kong gawin at kaya kong ibigay na binibigay ko sa ibang bansa. Bakit hindi ko mabigay sa sarili kong lugar? Sabi ko, it's about time siguro na dito naman ako sa Pilipinas. So week after week, you began doing this. Kailan bumalik si Janice Javier sa sarili niyang katawan? I think when I got through the knockout round, kasi una blinds muna. Yeah. Tapos, so after the blinds, very confident na kanyan kasi 4 silang nag-turn. Pero nung knockout round na, hindi ko genre yung kinanta namin, which is Don't Stop Believing by Journey. Yeah. I had to bring out my rock star aura, parang ganon. But my voice was starting to get tired. So parang sabi ko, parang hindi ko yata makanta ng maayos. But I did the best that I could nung nag-perform ako. But still, you cannot please everybody. No, they will still criticize yeah. you. Ang daming nag-bash na hindi naman ganyan dapat kinakanta ang rock songs. Kasi sanay ako ng may mga runs. So, ginawa akong version ko yung kinanta namin. Tapos parang sinasabi nila na mas maganda yung isa, mas maganda yung gano'n. How'd you feel nung binabatikos ka ng gano'n? I felt bad in the beginning kasi parang sa akin binigay ko naman yung best ko. Ano na yun, it's the universe who, paved the way for me. Ako pa rin yung naka-get through on that round.
So after that, doon na nagsimula yung kaya ko to. Eto na si Big Mama. Yeah. Yeah. So they call me Big Mama J in The Voice sa competition. So parang nagigain ko na uli yung yung tiwala ko sa sarili ko na kaya kong tumagal, na kaya kong i-survive tong competition na to. Tapos I'm very friendly with everybody. Hindi ako yung snob na magaling yan, hindi ako kayang kausap. Hindi ganun. So I encourage everyone to do well. Yun yung ginagawa ko palagi, na I don't criticize. If I do, sarili ko lang. Yeah. Hindi ko sinasabi kahit kanino. Kasi normal naman yun sa atin. Di pala may journal, no? Oh. So yeah, ganun. And when I did the first live live week ng The Voice, I had a very good performance. I performed I Believe I Can Fly. Tapos ang comment nila, like parang ginawa ko na daw grand finals. Why not, diba? Yung performance ko. Kasi ang sarili ko, when you perform, think of it as your final performance. Yes. You give everything. Kasi you'll never know if you're gonna get a second chance. So kung pag-perform ka ngayon, bigay mo na lahat. Kung ano yung puso mo, ano yung nararamdaman mo, bigay mo na lahat. So that's what I did. And then I got through. Tapos, every pagkatapos ba ng live episode, meron kayong debriefing kasama ni Apple? Meron. You know what's the nicest thing kay Apple? May competition o wala, or may taping o wala, he's always around. Really? Yeah, he always call us, lika, labas tayo. Kain tayo. Sabi ko, hindi ako nagkamali ng piniling coach. Kasi laging kumakain di ba? Talagang alaga niya yung appetite ko. And masaya yung team namin. We have the best team, the best brothers and sisters na naging form na barkada na. Are you still in touch with them? I am. I'm very much in touch with everybody. So tapos ito na, let's go to closer to the finals. Naaamoy mo ba? Na mukhang abot ako. Nakikita mo sa momentum ng text, sa response ng tao. Nagugulat ako. So naaamoy mo nga. May something. May something, di ba? Di ba? May something. Normally ganun Uy. And sometimes it can mess with your head no? Yeah. Because minsan pag nasisinghot mo na, you tend to become complacent or nagiging kampante. So, paano mo nilabanan naman yon? Actually, there was a time na akala ko okay na. Kasi yung first performance ko na I Believe I Can Fly was amazing. Ganyan, I had a very good comments, ganyan. Tapos, during the process, ang dami namin ginagawa. Bukod sa studio rehearsals, nagpa-plug kami ng show. Guestings. We would go to an early morning show like 6 a.m. We would go there by 5 a.m. Tapos natatapos kami ng recording or rehearsal ng 1 a.m. So yung tulog namin 3 hours, 2 hours. Buhay celebrity. Yeah. So pagod talaga. Tapos dumating yung third week na where I have to perform Imagine from John Lennon. Tapos ang daming tatanong, bakit yan? Wala namang kabuhay-buhayan yung Imagine kasi masyadong Imagine. Ganun lang. Sabi ko, no, I'm gonna give my own version of the song. Tapos I gave it to Sir Homer Flores. Nagulat siya. Sabi niya, hindi ko akalain na it could be performed like this. Yung Imagine. Pero, ang nangyari naman that time, sobra akong napagod, nawala yung boses ko. So I was devastated. Sabi ko, ayoko na, hindi ko na kaya mag-go on kasi pagod na ako, paus na ako. So, ang resort ko na lang is my doctor. Sabi ko sa kanya, Doctor, pwede mo ba akong tulungan? Kasi gusto ko lang mag-get through tong night na to. Pag hindi talaga ako pumasa, hindi ako nakalagpas, at least I did everything I could. Tapos pinuntahan niya ako, tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng medicine. Tapos nagdasal ako. Sabi ko, Lord, if this is your will, magmo-move on ako sa final stage. Tapos doon ko naramdaman na ang dami kong naging suporta from the people that I don't know. Wow. Tapos more from the people na who knows me. Pero mas nakakagulat yung hindi ko kilala na nagbigay ng suporta, na naggumastos ng pera para bumoto sa akin, bumili ng sobrang daming SIM card to vote for me. Hindi ko alam paano nangyari. Tapos when I went out the stage,
Kasi may narinig ako nagpo-perform si Clarice. Ang galing-galing ni Clarice. Sabi ko, oh my God, hindi ko kaya. Sabi ko, hindi na yata. Ito na yata yung last night ko. But once so may self-doubt pa rin may pala. self-doubt pa rin ako kasi nga pagod na ako eh. Hindi ko na kaya, hindi ko na alam paano ko kakantayin yung song dahil ang taas din. Minsan sinisisi ko yung sarili ko, bakit ba itong areglo yung pinagawa ko? I was gonna say. Diba? So finally, nung lumabas na ako ng stage, I heard the cheering of the crowd. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Na parang bumalik yung self-confidence ko na, oh, kaya ko to. Kaya ko tong lagpasan. Nararamdaman ko while I'm performing, bumibigay na yung boses ko. Parang may time na bumibitaw siya kasi mataas talaga yung areglo. Yeah. The more na nararamdaman ko na parang napapagod ako, the more mas malakas yung cheer ng mga tao. Sige, ikaw, yeah, parang, yun yung parang adrenaline ba na, oh my God, let's do this. Parang ganun. So, parang what I did was, I took them to church. Yung style ko, like a soul singer. So ginawa mong gospel. Ginawa akong gospel yung song and it worked. I want people to get inside your head because alam ko yung pakiramdam na yan eh, na feeling mo hindi mo na kaya, narinig mo yung sigaw nila, crossroad yun. Though as a singer, you're able to, ang term doon, binabali na lang eh. Yeah. Pwede mong baliin. Wala namang makakalam na babaliin mo. Or paninindigan mo kung ano yung areglo at titirahin mo yun, risking na pwede kang pumiyok o pwedeng mag-flat o pwedeng mag-sharp. How many of those moments in a minute and a half did you experience? Grabe, no? And I bet you that was the longest 1 minute. Oh yeah, from the very beginning. Nag-aano ako, parang nagtatalo yung utak ko anong gagawin ko para gumanda yung version ko. But I think well, technically maganda na. Ang sinasabi mo is, paano ko gagawin na maganda pa rin yung version ko? Kasi baka hindi ko kayang tamaan to dahil pagod na ako yan. Oo, kasi yung areglo ni Sir Homer, mataas talaga yung ending niya. So sabi ko, Lord, ito na yung last na birit ko. Kahit na bumuka yung pantalong ko, sige na lang. Kakantayin ko na to. So, naabot ko siya, tapos ginawa kong, naisip ko si Aretha Franklin, what she would do. Sinoff mo. Ginawa ko, sabi ko, how would Aretha Franklin approach this song? And in a split second mo na iisip yan, ha? Yeah. Kasi, plus point siguro na ang tagal ko ng performer. Experience, yeah. So, because of my experience din. So, dun ko na-incorporate yung style niya sa style ko. Nabali ko siya in a nice way na parang, uy, grabe, ang galing naman. Parang ganong style. Sakala, dediretso kong pag-galam yung wow. Sila yan, napatayo nun. Tapos si coach, sabi niya, oh my God, you took us to church. Ganyan. So, para sa akin, parang nag-work yung plano ko. Siguro, yung Holy Spirit din. Yes. Nag-guide din ako. Kasi talagang, every line I sing na binibitawan ko, may prayer yon sa gitna. Lord, konti pa. Malapit matapos 10 seconds na lang 10 seconds na lang, tapos na ako. You know what? After ko kumanta, gutom na gutom ako. Oh my God. As in, gutom na gutom ako. Tapos may part yon na syempre kakanta pa si Kuya Mitoy. Yeah. Siya yung final eh. Sabi ko, meron yung mga 10 minutes. Baba mo na ako doon sa basement. Andun yung mapagkain namin. Kumain talaga ako after ko mag-perform. Kasi parang gutom na ako, na pagod ako. After ko mabusog, bumalik na ako sa taas. Okay na ako ulit. Yun lang. Parang hindi ko na lang siya masyadong sineryoso. Kasi alam ko na ginawa ko na lahat eh. I like that. And I have 15-year-old kids. And nai-in-love sila ngayon. Yung nararamdaman niyo, huwag niyo seryosohin dahil mararamdaman ng babae na masyado kayong desperado at uptight. Pag pinakawalan niyo, magugulat yan, lalapit sa inyo yung mga yan. Yeah. To your point, right? Nung sinabi mo, nilaro mo na, kumbaga parang, ayan na wala ka na magagawa. Ito na yung boses. Ito na yung panahon. Yeah. You'll do the best you can. And then you just detached yourself from the outcome. Yeah. Tama ba? Yeah, that's true. After ko mag-perform, sabi ko, I don't care anymore kung makalagpas ako or not. Basta para sa akin, that was the best that I can do. Yan na yung pinakakaya ko. Na Lord, sa'yo na yung will. Kung talagang ipagpapaadya mo na makakalagpas ako hanggang Grand Finals, thank you. Nakalagpas. Nakalagpas. So, di kain uli. Diba? Ganun lang yun eh.
celebrate ulit tayo. Sabi, Coach, paki-barbecue ka naman dyan. Di, madalas kami dun sa, sa BGC may K-pub ang pangalan. Hindi ko pa napupunta. K-pub. Doon kami lagi. All you can eat din? All you can. Pag ako nandun, all you can eat. All I can eat. Oh, so anyway, ayan na. Palapit ng palapit. Did you expect to be the grand champion? Hindi. Did you hope? I hope, pero hindi ako nag-expect masyado. How was your relationship with Mitoy? It was good. Kasi nung unang-una, kami yung pinaka-matatanda doon. Kami yung pinaka-seniores. So, umpisa pa lang, nag-gather pa lang lahat nung nakapasa sa second audition, wala pang blinds. We were like 100-something. Pero kaming tatlo, ni Kuya Mitoy and ni Maki Rica Fort, kaming tatlo yung naging very close. Kaming makukulit sa likod na parang tumatawa lang lagi. Si Mitoy, komedyante pa yun. Oh yeah, si Kuya Mitoy. Ang daming naging issue about nung nanalo si Kuya Mitoy. Sabi ko, you go and watch Kuya Mitoy perform. Oh yes. Iba. Oh yes. Iba talaga si Kuya Mitoy. Magaling talaga siya. Humble guy. Oh yeah. Super bait. Pag super. nakita mo off stage, cool na cool lang. Pag sampa, talaga, wow. Yeah. Kay demonyo to. Parang ganun. Pero super galing. Super galing siya. Hands up ako kay Kuya Mitoy. Super bait din. Sino coach niya? Si Coach Leia. Imagine ha. Napaka-opposite ng personality ng dalawang yun ha. Tama. Kasi hindi ko alam kung ano yung tumakbo sa isip ni Kuya Mitoy. Kasi hindi ko na matandaan kung sino humarap sa kanya eh. But he made the right choice for me. Si Coach Leia talaga. Well-rounded din si Mitoy eh, no? I think what Leia can bring is that discipline talaga eh. Kasi ang meron natin ng mga biyahero at saka tumutugtog gabi-gabi, meron na tayong mannerisms and habits right? Eh ito, napaka-disiplinadong tao ni Leia Salonge. Yeah. Technique ang ituturo sa iyo niyan eh. That's true. Type banda pa naman. Oh. Ang mga banda pa naman, pagkatapos ng gig, hindi diba? pa uuwi. Oo, kakain pa yan, magpupuyat pa yan. Iinom, yes. Hanggang umaga na. Tapos ulitin mo na naman, tutugtog ka na naman ulit. Ganun ang routine natin, diba? Nung nagbabanda pa tayo. Anong takeaway lesson mo sa The Voice that people can pick up on? Never underestimate yourself. Never doubt yourself. Kasi ako at that time, I doubted myself na hindi ko kaya. You know, pag dinasal mo talaga, if it's meant for you, it's gonna happen. Yun ang takeaway ko, yung mga experiences ko, na yung mga friends ko na naging kaibigan ko during the competition, yung mga tao sa ABS-CBN na naging very close ko. Until now, meron pa rin kaming communications. Lahat, ang dami kong blessings from The Voice. Would you encourage kids to actually join competitions? I would, yeah. Because it's a good training ground for them to hone their yung confidence nila, para kasi mas titibay yung tapang nila to face a bigger crowd pag nag-stick sila sa ganitong career. So, parang mas marami din silang matututunan kasi when you're competing, nagre-research ka eh. Nag-aaral ka, nagpa-practice ka. So, I would suggest it to kids, like lalo na yung mga gustong-gusto talagang maging singers. And body shape should not be an issue also. No. Diba? But you have to take care of yourself. Right. Yeah, I've tried many times na magpapayat. Pero sabi siguro ni Lord, hindi, ganyan ka na lang. Tsaka yung di ba nasisira boses pag sa diaphragm pag Siguro. May pero si Adele hindi naman nasira. Pero siguro ni Lord yun na pumayat siya. Sabi ni Lord sa akin, ganyan ka na lang. Kasi sabi ko, pag pumayat ako, magbo-boyfriend ako ng mga 100. Madami. Siguro sabi ni Lord, wag na ang pangit ng plano mo pag pumayat. Ayun, kaya mataba siguro. ka na lang. Ganyan. Speaking of joke lang. Speaking of pagbabanda, we had Richie Ramos on the podcast. Yes. Right? And ang kwento ni Richie, kasi nakasabay ko siya nung nasa Altered siya, I was with this band, Mystery. Yeah. Noong time niya, Skin at the time. So, mga gwaping yung mga yan eh. And ang kwento niya, because maaga siyang lumagay sa tahimik, he had to make both ends meet. And sabi nga niya, ang shoutout was toward you. Yung duo ninyo helped him and his family. Yeah. Paano nag-start yung relationship niyong dalawa?
Kasi yung unang biyahe niya is unang biyahe ko din. So we were the youngest member of the group. Pareho kami, 18 yata kami pareho. Reluctant biyahero siya nung time na yon, ha? Oo, parang ayaw niyang bumiyahe. Tapos nagtago pa yata yun sa maleta, parang gano'n. Basta ayaw niyang umalis. Tapos siguro na-realize niya na baka mas malaking kitain abroad. So, yung mga nagsimula namin, kami lagi magkasama. Kami lagi magkasama kumain, lumabas, gumimik. Ikaw pa lang may dahilan. Tapos, bilib na bilib ako sa kanya. Galing. Kasi sobrang galing ni Richie talaga. Wala akong masabi. Ang galing niya sa pagbabaho. Sa gitara. Sa gitara lahat. All around. Drums, Keyboard. yes. Lahat. Magaling si Richie. And napakabait din naman niya. Yes. Nung panahon na yon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon naman. Bait pa rin si Richie. Crush ng bayan. Oo, si pogi. Richie. Oo, Yeah. sabi ko, mukha ka Santo Niño ah. Yeah. Ano nangyari sa'yo? Joke lang. Pero sabi yun nga. So, madami kaming experiences nung kami nagbabanda. Pero nagkaroon kami ng Falling out nung nagtumutugtog kami sa Pilipinas. Kasi yung isang membro namin biglang nagpunta ng Boracay. So, ang naiwan, 3 vocalist na lang. It's a prime night. So, sabi ko, Richie, kantayin natin yung Stand By Me. Kasi sa Stand By Me, meron dong long part where he's gonna play a solo bass. And sobrang proud ako sa kanya when he plays that solo. Ayaw niya. Ewan ko, nag-iinarte siguro. Sorry, Richie. Pero yun nga, ayaw niya talaga. Sabi ko, bahala ka ba tayo mo? So ako nahihirapan ako mag-isip ng lineup kasi ako yung nagla-lineup. So parang, ko yun. Dinibdib ko yun. Na parang ayaw mo akong tulungan kailangan mo ako tulungan kasi namumblema tayo, ganyan. So parang feeling ko para sa akin, parang iniwan niya ako sa ere. Parang ganon. Tapos after noon, nag-away kami, nagtalo kami, pero hindi kami nag-usap, ganyan. Tapos babae kami ulit, ayaw niya nang sumama. So ikaw dahil ba yun sa akin o hindi man siguro. Pero siguro may nahanap na siya na grupo sa Pilipinas at mas naging komportable na rin siya kasi ayaw niya siguro iwan si Mrs. Yes. The family rin. So, hindi na siya nagbiyahe uli. Nagkita kayo lately nung nandito siya, hindi? Oh, yeah. So, kailan kayo pero nagbati kayo? Oo, yeah. Naging okay din naman kami. Kasi after how many years? Kasi medyo matagal. Matagal din. Nung nasa Thailand na ako, kasi I lived in Thailand for 15 years. Hindi ako masyadong umuwi. So, nung nagkita kami after nung time na nag-away kami, parang walang nangyari. Uy, Janice! Tuwing nakikita ako ng parang akong teddy bear. Lagi ako nagigiyakap, nakakpayan. Kasi nagigil siya sa kakyutan ko. Ako din naman, nagigigil din ako sa kanya. Kaya may pisngin. Meron na, dami nang pwedeng kurutin. And parang walang nangyari. Ganun pa rin, we're still very close. Nagkukwentuhan, ganyan. We catch up on life. Musta siya? Nakita ko na kasama niya yung mga artista, tumutugtog siya sa mga sikat na tao. I'm very proud of him. Hanggang ngayon, kung nasan siya ngayon, ginagawa niya na itaguyod niya yung family niya sa pagiging musikero. Kasi ang daming nagkikriticize sa mga musicians na sinasabi nila na hindi mo kayang pag-aralin yung mga anak mo kasi musikero ka lang. Kasi that happened, nakakwento ko lang nung tatay ko, nung nanliligaw pa siya sa mami ko, sorry Lola, sa malangit na wak, sabi niya sa mami ko, anong papakain niya sa'yo? String ng baho niya. Sabi niya doon sa nanay ko, sabi ng tatay ko, sabi mo pati buong baho ko papakain ko sa'yo. Hindi lang yung string. Right. But he managed to support the whole family. Napatapos na kami ng college. We had a good life. We have a decent life. Sa pagtugtog lang niya. And na-share pa niya sa akin yung gift niya as a musician. Yes. Yun yung pinaka-importante. And I'm just so sad na nandito na ako. Wala naman siya. He passed away. I'm sorry. 2021 from COVID. I'm sorry to hear this. Yeah. So, where's your mom? Si mami nandito. Andito She's na. home, yeah. And sabay silang nagka-COVID but my dad didn't survive. How old was he? He's 72. Nung time na namatay siya? And he's a very good musician. He sings like Barry White, like Lou Rawls. Ooh. Nung bata-bata pa siya, he was a keyboard player of Hot Dog, second generation. So I grew up sa buhay ng musikero. Exposed ka talaga? Yeah, oo. Ilan kayo magkakapatid? 2 lang. Kayo ng sister mo? Bali 4 kasi doble din siya So 4 kami. Have you always been big? Yeah. Pinakapayat na experience ko nung bininyagan ako. O tapos dire-diretso na? Yun na yun, oo. Maybe, di ba meant to be yun eh? Oo. Hindi mo na pwede pigilan. Kumusta BP mo?
Okay naman, te. Nag-check ako kaninang umaga. 128 over 9, over 82. Di ba kung yun ang baseline mo, wala ka na magagawa. No pun intended, sa tatay mo. Kung baseline mo yan, yun na yun. Yeah. Tapos, okay, album. Do you have an album out now? I do. I only have one album, self-titled album. Isa kasi yun sa price. Sabi yun, self-titled album, Roda. Name ng sister niya yung Roda. Ito mo. Shout out to Ate Roda. And kay Rachel na rin. Rachel, yes. Okay. Aking best friend Rachel Bautista. So Janice ang title. Janice Javier under MCA Music. Na UMG na yata ngayon ang pangalan. Yes. Yeah. Hindi na nasundan? Hindi na. Kasi walang opportunities. Pero marami akong kinanta na in-interpret ko ng mga originals na ibang tao. And sa Thailand, I write music for Thai musicians in English. Why don't you write for yourself? Oo nga, minsan hindi ko, dumadating na lang yung time na may naiisip ako, pero hindi kasi ako marunong mag-instrumento. I see. So hindi ko pag may naisip ako, nire-record ko agad. Tapos, wala na, nakakalimutan ko na. Wala akong talent masyado sa pag-write ng music, but I always would love to have an original Tagalog song. So shout out sa mga music songwriters. Oh, yan dyan. guys, Oo, gusto ko magkaroon ng Tagalog song. Sige. Kasi puro English yung kinakanta ko. My career single is written by a songwriter from New Zealand, I think. Isa yon sa mga pinasang song sa akin na pinakinggan ko. Sino nag-produce ng first album? Yung MCA. Right. Pero sino ang producer mo? Kalimutan ko. What year was this? 2014. 2014. Okay. So, hindi pa sina Ricky Ilacad ang... Yeah, si Sir Ricky. Okay. Yeah, Sir Ricky yun. So, si Neil Gregorio. Si Sir Neil, yes. si Sir Sammy. Shout out, yeah. Yeah. Isa kasi sa price ng The Voice is recording contract. For 4 years. Pero ako, 2 years lang ginawa ko. Kasi nung time na yon, every year kasi may The Voice. So every year, nadadagdagan yung artist ng MCA. Yes. Lahat ng top 4, automatic yun, recording artist. So nila. free agent ka ngayon? Yeah, wala akong agent. There you go. Now, you're in the States, you're doing shows. We talked off cam. Huwag na natin i-detail yon. But how does it feel doing shows here in the States? It's very different how you do it in the Philippines, but it's a learning experience for me kasi parang ganun pala kailangan gawin. Yes. Ganun, may mga dami ka palang dapat kausapin to make a show and to make a very successful show. So I've learned how to market myself. I've learned how to make a lot of contacts with so many people. Tsaka nakakapagod din yung magre-remind ko, may show ako, nood ka. I know, no? Diba yung paulit-ulit, please nood ka naman, ganun. Maniwala ka o hindi, as Intro Voice, tumayo kami sa Seafood City. Para magbigay ng flyers noong 2005. The first time na sumampa ang Intro Voice dito. Sa US, yeah. Kami ang pinag-promote ng promoter namin. Kami ang nagabot ng flyers. Yeah, ginagawa ko din yan. Diba? Yeah, nagpupunta ako sa mga local shops na Filipino shops. Pwede ba magdikit ng poster dito? Didikit kami ng poster, mimigay kami ng flyers. And you know what, ngayon, hindi na ako nahihiya. Ikaw nahihiya ka pa? Hindi na. Hindi na, no? Oo, kasi kailangan eh. At saka pag nakita mo yung result. Oo, yeah. Alam mo na pinaghirapan mo yung show na yon. Na may kinalaman ako dyan, kaya may tao yung venue. Hindi mo inasa sa kung kani-kanino. Tsaka medyo makulit din ako pag nag-invite ako. Kasi alam ko na hindi sila maboboard. Hindi ako mapapahiya. Okay. Sa kanila. Let's pick up on that because that's a very good way of putting it. You know who you are and you know the quality of show that you can deliver. Which is why kahit introvertish ka sa ganyan, kaya mo mag-invite because you are responsible enough to know that you are going to give them a good show. Yeah. Is it because of experience? Is it because of the voice? Is it because of your talent? Or is it all of the above? Paano ba? Yeah, lahat yun konektado. Siyempre, hindi ka magbebenta ng sarili mo kung ikaw wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mo silang paligayahin sa boses mo, sa performance mo. Wow, boses pa lang yun. Malinamnam na. Paano pa kaya? So, ang tawag dito, that's why every time I go out, like
when people ask me to jam, para akong nagpo-perform, para akong nagko-concert. I don't do that para magyabang. Kasi lagi akong nababrand na naglalagay sa mga banda term is naglalagay. Putting one over the other, yun yung ganun. Yung ibig sabihin nila. Nagyayabang. Parang pinapakitaan mo yung singer ng banda. Na pero hindi, you're just showcasing who you are and what your style is. Yeah. Kung ano ako sa pag-jam, ganun din ako sa pag-perform ko. Right. Kasi I don't sugarcoat, I don't, basta kung ano yung makikita nyo sa akin, that's what I'm gonna give you. So, alam ko kung ano I can offer, what I can bring to the table, alam ko kung paano, alam ko yung kiliti nyo. Kasi ang sa akin, lagi kong sinasabi, when I'm on stage, that is my comfort zone. That is my throne. Kayo, hawak ko kayo lahat. Parang ako yung nandito sa stage. Galing, no? Parang ako to I can do whatever I want because this is my place. That's your domain. Parang, ang tawag doon, may term doon na parang kaya kitang kunin. Kasi when I perform, I communicate with my eyes. Yes. Hindi ako nagpa-perform na nakatingin ako sa kawalan. O sa snare drum, di ba? O sa taong may itsura lang o ano. Kahit sino. But I want to make them feel na they're a part of my show. Yes. Yan yung secret ko. Lagi kong sinasabi sa mga singers, when you're singing, when you're performing, you're telling a story. What better way for them to know na parte sila ng song mo, ng performance mo, is when you communicate with them when you're singing. Right. Parang sila yung kausap mo, sila yung kinakantahan mo. So when you sing, make them feel na part sila ng show at mo, ng performance mo. Yun yung yun yung sikreto ko, I guess. Kaya medyo nagwo-work yung performance ko. Hindi ko na naisip na mataba ako, na hindi ko kaya pangit ako sa stage. Hindi ko na naisip. Wala naman nakakaisip nun. Alam mo, naiisip lang namin pag binabanggit mo. No bullshit, ha? Diba? Because again, your personality is louder than the way you look. Oh, thank you. That's I think ganun naman and we should look at the person's personality, di ba? Because yun ang pagkatao naman talaga niya, yung personality niya. Sino ang favorite artist mo? Ang all-time favorite artist ko is Whitney Houston. Talaga, how'd you feel nung namatay siya? Oh, I was devastated. I felt like I lost an inspiration kasi I was able to see her perform live. Sa Manila? Yeah, so sa Thailand. Sa Thailand. Sorry naman. Okay, anyway. Kasi mas affordable ang mga concerts sa Thailand. Sobrang mura. Kumbaga, yung presyo doon sa Pilipinas or sa ibang lugar times 5 yung presyo ng presyo sa Thailand. So divided by 5 mga ganun. Mahal talaga. But in Thailand, very affordable. And nasa front pa kami. Nung nag-perform pero si Whitney. Pero nag-meet and greet pa kayo ni Whitney? Hindi naman. Pero nung kumakanta siya ng I Want to Dance with Somebody, syempre kami yung M&M doon ng mga diehard fans. Yeah. Kanta siya, I Want to Dance with Somebody. Kami na nakikanta. So natuwa siya sa amin. Magaling. Ano yung aura niya live? Hindi ko ma-express kung ano yung aura niya But para kang nakakita para sa akin, para kang nakakita ng anghel. Kasi siya yung naging inspiration ko since I was young. Talagang siya yung gusto kong maging katulad nung bata ako. Na it's very surreal na nasa harapan ko lang siya, kumakanta siya. Na ang sarap ng pakiramdam na thankful ako na sa lifetime ko nakita ko siya up front. Na sobrang para akong na-bless ba? Para na I made the right choice na siya yung talagang gusto ko. Hindi man lang trying. Visualize ko lang hindi trying hard. No. Talagang yung swag niya siguro. Talagang astig lang na I Want to Dance with Somebody yung kinakanta niya. Sobra siyang basta talagang ultimate performer siya. Masarap pakinggan. Sobrang galing. So, nung nabalitaan mong wala na siya, it really broke your heart. Oh yeah, big time. Parang gusto ko na lang kumanta lagi ng mga Whitney Houston songs. I want to pay tribute to her, which we did sa Thailand. We did a show. Tapos when I was younger, trabaho ko is a multiplex singer. Yeah. Kayo na saan siya mo ginagawa? Sa studio ni Doc sa New Manila. Okay. Nakalimutan ko yung ano niya. Kasi kami ni JJ, gumagawa rin kami ng ganon. Ang mga
ang mga kinukuha namin sina Lani Misalucha, sina Medwin Marfil ng True Faith, yung multiplex. But you know what? Ang mga sound engineers ko doon is members of True Faith. Oh, yun. Sina Acer Pastor, si Karel, sina Francis Guevara, Franz Guevara. So, Kuya Francis, I work with him in MCA still. Nabutan ko rin yung Fullerton. Yun. Yeah. So, siya ang arranger. Si JJ ang nag-arrange ng mga kinakanta mo. Talaga? Yay. Wow. Reunion tayo, kuya. Speaking of reunion, did you know that the chair you're sitting on was given originally kay Vince Nantes yan? Oh, wow. That's the hitmaker chair kung tawagin namin. Nice. Hi, Vince. Yun, si Vince Nantes. You guys kind of work together dahil pareho kayo naki-Apple the App ng time na yun. Yeah. Moving forward, what can we expect of you? Well, I wish I can, stay in the business for a long time. So I keep doing shows. Once a month, I do gigs para lang siguro for my own pleasure. Kasi pag nagsha-show tayo, hindi naman pwedeng every month. Hindi pwedeng every week. So minsan naboboard ka kasi hindi ka kumakanta. So I do once a month gig and we focus on R&B 90s music. Kasi napansin ko, karamihan ng napapanood kong banda dito sa California, mostly mga 80s. Laging 80s yung Parang hindi pa ako masyado nakakarinig ng 90s yung mga tinitira nilang mga songs. So parang gusto ko, ako yung magsimula nung ganong genre ng music. Kawawa yung mga tao galing work, pagod. Malay mo ikaw magtatanggal ng pagod nila. I hope so. I hope I did that the last time. Kasi ang Jerry's Grill, believe it or not, pag Friday, di ka makagalaw. Punong-puno. Yeah, super puno. Gusto ko nga tumugtog dun eh. Shout out Jerry's Grill. Sige, gawa natin ng paraan. Chris Ivan ang nag-aayos ng schedule. Gusto ko tumugtog. Pero you should try Fridays also sa Titos. Kasi alam ko, kailangan lang palakasin yung... Yeah, we did, the last time was Friday. Medyo na-late kami kasi a lot of people are coming from work. Yes. So super traffic. Yes. Yeah, so na-late kami. We were supposed to start at 8. Nag-start kami 9 na. Right. 9:30 na. So super late na. Do you have a day job? I don't. Day job ko is I take care of my niece. I take care of my mom. Wala. Laundry. Day job. Pero na-try ko na din alaga. Caregiver. Na-try ko yan one time kasi my sister's friend, kailangan niya ng reliever. Tapos sabi niya, wala na ka namang ginagawa, so why don't you try it? Tapos sabi ko, sige, try ko. Tapos bedridden na yung so magpapalit kang diaper, gano'n. Tapos na-experience ko nagpalit ng diaper, maglilinis ng Like, oh my God, certified Filipino in America na ako. Kasi nakapaghugas na ako ng Weta po. Pero ang isang magandang experience ko sa kanila is yung ginagamit ko yung voice ko when I do that job. Like that was a time na yung inaalagaan ko hindi siya makatulog. So, kinantahan ko siya ng What a Wonderful World. Tapos, she was just staring at me kasi hindi na siya nakakasalita. Tapos, lumuha na siya. Umiiyak na siya. Tapos, parang naiyak din ako kasi in a way, nasabi ko, hindi ko to nagawa sa lola ko. Pero nagawa ko sa ibang tao. Yeah. So, parang yung regret ba na ganun. Titibay talaga tayo rito sa bansa na to. Oh, yeah. So, last question before we land it. What do you want for Christmas? Gusto ko lang maging mas healthy pa yung mom namin. Kasi she's getting weaker by the day. Kasi siguro nalulungkot siya kasi she's always been with my dad. Tapos ngayon mag-isa na lang siya. And she's, maybe she's sad, diba? So, there are times na how I wish my dad is still around kasi lagi niyan pinapamalita sa mga kaibigan niya na yung anak ko magaling kumanta, yung anak ko nanalo sa The Voice, ganyan-ganyan, anak ko ganito. So ngayon nandito na ako, parang naisip ko sayang kung nandito siya kaming dalawa siguro madalas yung kumakanta, naglalakwat siya kasi galarin yung tatay ko hindi mapirme. Lalo na ngayon nagda-drive na ako, baka hindi na kami umuwi ng bahay. Exactly right. So siguro gusto ko siya makita, yung tatay ko. Gusto ko siyang makausap kahit sa yung kahit sa dream lang na kasi I never had a chance to talk to him nung medyo mahina na siya. But when he was in the hospital, he would always call me sa Pilipinas. Tapos hindi ko na-imagine na
mawawala siya. Kasi malakas siya eh. Tapos, bigla na lang sinabi ng sister ko na ililipat siya sa, na-intubate siya. Ouch. So, after doon na-intubate siya, doon na siya nawala. Doon na nag-deteriorate yung health niya. Tapos, parang split second, nawala na siya. Ganun siya. Tapos, tsaka lang ako nakapunta ng Amerika nung namatay na siya. So parang nire-regret ko yun na hindi ako nagpunta ng mas maaga para makasama ko siya. Na parang gusto ko, just the other day, I was looking at his Facebook. Kasi hindi man siya nagpapakita sa akin. Like, yung, alam mo, di ba, minsan yung may multo na ganyan. Okay, memories lumalabas, di ba? Oo. Madalas akong makakita ng taong kamukha niya. Napakadalas. Minsan, nagsashow kami, may makita akong guest na parang siya, natatahimik talaga ako. Daddy ko ba yan? Parang papaganon ako. Parang gusto ko, siguro sa Christmas, gusto ko makita ko siya, kahit sa panaginip lang, na makausap ko siya, na proud ka ba sa akin, Daddy? Nandito na ako sa Amerika. Na kahit wala ka na, hindi, nandito ako, kasama ko na sila Kikit, yung sister ko. Parang gusto ko kausapin siya na ano bang tingin mo sa buhay ko ngayon dito? Parang ganon. Yun siguro yun ang pinaka-ultimate wish ko sa Pasko at saka good health for my family. Yun lang. And siguro success din sa career kasi that's all I wanna do is sing. Hanggang sa mamatay ako, gusto kong kumanta. Kanta lang talaga yung main job ko and I think I'm good at it and I think I can do it for another 2 decades or what. Basta ano lang, parang tiwala lang sa sarili na kaya kong panggawin to ng matagal na panahon. And it's a gift that God has given me. And I wanna keep sharing it sa mga taong gusto pang makinig sa akin, gusto pang manood sa akin. And I'm always very thankful sa lahat ng mga tao na kahit kinukulit ko, hindi sila nagsasawa na manood sa akin and, magsuporta sa ginagawa ko. Like you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Ladies and gentlemen, Miss Janice Xavier. Please don't forget to like, subscribe, and support Janice. Tayo lang magsusuportahan wherever you are. Thailand, Philippines, Southeast Asia, New Zealand, Australia, America. Please support Janice. Thank you. Thank you, Paco, for having me. Sana maulit, ha? Of course.